Magsisimula na sa Lunes ang filing of Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa eleksyon 2016 at magtatagal ito hanggang October 16 sa Biyernes. Inihanda na rin ng COMELEC ang listahan ng mga politikong 2 beses nang hindi naghahain ng kanilang Statement of Campaign Contribution and Expenditures o SOCE. Posibleng sampahan ng petisyon for perpetual disqualification ang mga hindi magsusumiti nito. May report si Lia Manialac del Castillo. Inaayos na ang kwartong ito sa COMELEC para sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa eleksyon 2016. Simula sa Lunes, October 12 ang filing ng COC hanggang October 16, Biyernes. At para hindi magkagulo, limitado ang maaaring isama sa filing area ng mga maghahain ng COC. Can bring 3 members either of his or her immediate family or lawyer. Okay, so limited to 3 lang, no? Ang mga taga-suporta maghihintay sa labas kung saan may ilalagay na widescreen. 4 ang receiving officer na nakahandang tumanggap ng COC anumang oras. At para hindi magulo, sa isang venue lang maaaring interviewin ng accredited media ang mga kandidato. Inihahanda na rin ng COMELEC ang listahan ng mga lumabag sa 2-strike rule o 2 beses nang hindi nakapagsumite ng Statement of Campaign Contributions and Expenditures o SOCE. At may mga posibleng masampahan na ng petisyon for perpetual disqualification mula sa pagtakbo. Meron na kaming mga hinahanda na rin. Tapos pwede ring third party who can file for that. No? It will be accepted, but then again, it will go through the regular process of a hearing. Paalala rin ng COMELEC, bawal tumanggap ng mga kontribusyon mula sa mga korporasyon. Nakikipagtulungan na rin sila sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council sa pag-monitor sa mga kontribusyon sa mga kandidato. Nakipagpulong na rin kanina ang COMELEC sa mga kinatawan ng mga TV network at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas para naman sa planong presidential at vice presidential debates. Target masimulan sa February hanggang April 2016 sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ang mga debate. Sa ngayon naman, nasa 2 milyon pa ang hindi rehistradong botante. Kaya mula October 17 to 31, aaraw-arawin na ang voter registration at validation sa mga COMELEC offices. Gagawin ding 12 oras ang registration mula alas 9 na umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang mga mall, posibleng gawing satellite office para sa voter registration. Lia Manialac del Castillo, GMA News.